strawberry natin. Ito yung pinost ko nung nakaraan. So, actually, nagkaroon na siya ng bulaklak. So, tara. So, ito yung hydroponic lettuce natin. So, kung mapapansin nyo, meron siyang bulaklak. Diba? So, ayan. So, dahil baby pa siya, at ang natutunan ko kasi, rule of thumb, dapat kasing lapad siya ng literally thumb. So, wala pa siya, baby pa siya, tsaka yung mga dahon niya man. So, dapat yung mga ganito, tinatanggalan ng bulaklak. Alam ko, manghihinayang kayo, pero ganun talaga. So, kailangan natin siyang tanggalin para mas lalo siyang yumabong. Saglit lang. So, magbabawas na rin ako ng dahon kasi para may possible na nabago. So, kung mapapansin niyo, yan, possible na bago. Diba? Para hindi siya mahirapan. So, tawag dito po, usually naman, kailangan nating magbawas talaga ng dahon. Mag-iwan lang tayo ng mga 4 hanggang 5. So, meron tayong sa 2, 3, 4. So, meron patubo. So, ano ba yung palatandaan na malapit nang mamulaklak ang strawberry natin? So, nakikita nyo itong isang dahon na to. Pag lumabas itong isang dahon na to, ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng bulaklak. Diba? So, pag nagkaroon siya ng bulaklak, ano ba yung kasunod ng bunga? So, ayun lang. Sa mga nagtatanong sa akin, paano patubuin to? Actually, from runner lang to, from mother plant, nilagay ko sa mga pebbles. Actually, pebbles to. So, nilabas ko lang yung ugat para siya yung nakakarating dun sa nutrient solution. So, balik na natin sa NFT natin. So, ito naman yung iba nating runner. So, magbabawas tayo kasi meron na siyang patubo na bagong dahon. Kailangan masipag tayong magbawas ng mga dahon kasi hindi porke maraming dahon maganda. Kasi natutunan ko, kailangan mag-pruning ka. Kasi pag hindi ka nag-pruning, ako, lahat ng nutrients mapupunta lang sa mga dahon. Okay? So, bawas-bawas tayo. So, kung mapapansin nyo, ito, nasa foam lang siya. So, kung nakikita ninyo, foam lang siya. Pero tumubo pa rin. So, gaya ng sabi ko sa mga nakaraang vlog ko, regardless kung anong media ninyo, pero make sure lang na malinis yung media. Sterilize siya. Para naman hindi mapunta sa halaman natin yung mga bacteria, fungi. So, sa mga nagtatanong, ito po yung runner. So, baby pa lang siya, may runner na. Actually, pwede ko siyang tanggalin, pero hinahayaan ko lang siya. Tingnan natin. Gusto ko kasi may experiment akong gagawin. So, yung runner ko, meron siyang bagong dahon. Pero technically, pwede itong tanggalin kasi kumukonsumo rin ito ng nutrient solution. So, baka sabihin nyo, bakit sa pebbles ka naglalagay? Bakit sa foam ka? Meron din naman ako sa Coco Peat. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, may bagong dahon. Sa mga nagtatanong dyan, actually, may na-receive akong message, foreigner. Sabi niya sa akin, ano daw bang pinaggagawa ko? Bakit yung media ko, merong pebbles, merong wala, at merong dirty light. So, ito yung dirty light daw, madumi.
Tapos, looks like strawberry. So, pagka may sarili kang garden, you need to experiment kung saan mas gaganda yung pananim mo. So, ako, dahil ginawa kong project tong strawberry, nag-experiment ako. Meron akong conventional, meron akong hydro. Dito sa hydro, iba-ibang media din ang ginagamit. So, awa naman ng Diyos, yung mga media na ginagamit ko, tumutubo naman. So, abangan natin yung mga susunod kong vlog at malaman natin kung ano yung magiging progress niya. Kasi ang target ko dito, mamunga to. Bearing, merong ever-bearing. So, ibig sabihin ng ever-bearing, all year round siya na namumunga. Yung June bearing, so June lang siya once a year. So, syempre, ang gusto ko, everyday meron akong strawberry dito sa rooftop garden natin. So, yun lang. Maraming salamat. Quick vlog lang to para sa update ng ng strawberry natin. So, medyo mauga yung camera natin. So, ayun lang. Salamat. Magandang umaga. Ito po si Willie Pastor, ang inyong IT Hardinero. Nagpapaalam.